Tol, welcome back. At this point, nandito tayo sa segment ng podcast na we would like to hear our own um, perspective. Para bang ang introspective or intol perspective, something like that. No? And hanging question natin kanina ay, pwede ba tayo talagang maging masaya through other people? Hmm, Are you genuinely happy when you see other people happy? Again, ganito Tol, think out loud, perspective. mismo. I like it. I like it. First of all, naramdaman mo na ba na mainggit sa ibang tao pag nakikita mo ang mga magagandang pictures na nasa social media nila? Lahat ng nakikita mo, hindi totoo. Akala mo lang na naiwan ka. That's very bold, Tol. Yung sinabi mo na yan. I mean, I'm sure people are gonna, Sure ka ba sa sinasabi mo, hindi totoo? I agree. We might get that kind of response, but at some point, it makes me think. And it somehow makes me parang both question and believe tuloy ngayon. Yung existence ng bawat isa, ikaw ako at yung ibang tao, sa social media. Ang importante is yung intention. Ang problema sa intention, hindi hindi yan nakikita kaagad. Mm-hmm. I agree. Wala yang placard na gusto kitang mainggit. Mm-hmm. Kaya panoorin mo ako. Walang ganun yan. Huwag kang magkukumpara ng apple sa bananas ng iba. Apples to apples ang comparison. Nag, nag, um, nagsusumikap ka, magsusumikap din ako. Let's see. Ng social media. Katumbas yan ng photo album natin noon. Yeah, I agree. Yung mga special event na nakakompile yan tapos tinitingnan mo, lahat yun may kwento. Isn't it that pag pinapakita mo, whether in social media or in real life, kung ano ang nangyayari sa buhay mo, it's just you expressing probably, lalo-lalo na yung mga achievements mo, no, sa buhay. How happy you are. Hmm. And hindi ba ang intention is just to simply inspire? Alin ba sa mga nakikita mo sa social media ang totoo, ang genuine, at alin ang hindi? Sa palagay mo, Tol, ano yung challenge behind that? Na when you see other people doing better than you and you try to be at least as good as them, what would be the drawback para sa akin? Huwag niyo kalimutan na yung kausap niya tao din yan. Hindi lahat ng success na nakikita mo o pinopost niya is ultimate success niya. Hindi. Tingnan mo, kilalanin mo kung sino sinusundan mo. Kailangan Agree. nag-aaral ka. Natututunan mo. Nag-grow ka dapat. Sa ganitong klaseng mundo, nag-grow ka dapat. How can one person say na that happiness is a good source of happiness? When it feels good. But it's Happy subjective, yan. Tol. It's objective. A person who is enjoying vices feels good sa kanila. But obviously, merong mga taong hindi masaya. So,
pwede bang you can leave people like that since diyan ka masaya eh. Suportahan ta ka. Does that apply? If we know na ang kinasasayahan nila ay mali. Pag mali ang direksyon ng saya, tanggalin mo yung suportahan ta ka. Para Okay. sa'yo yun. Yung sabi ko kanina, kailangan nag-grow ka sa Aha. ganitong klase. Especially sa generation natin. Yeah. Um, Pwede kang magpakita ng support when it feels good. Pero pag may napakan ng ibang tao, alam mo na dapat, tanggalin mo yung suportahan. Tuloy mo, sige, go. But the Sige, diyan challenge, ka masaya. Sige, diretso mo. Pag ikaw ay merong direction at ikaw ay merong gustong puntahan, na goal, or gusto mong maabot na pangarap, marami kang kaibigan na mamimit na unti-unting mawawala. yeah, I agree. Mag-iiba sila ng direksyon. Mhm. Mapapansin mo, iba rin ang direksyon mo. Sa iyo, iniwan ka nila. Sa kanila, iniwan mo sila. Actually, oh. Ito. Alam mo yung, ito lang tol, itong ginagawa ko na to. Probably itong ginagawa natin na to eh. But balik na lang ako sa sarili ko. Itong mga pinagagawa ko, I post about everything and anything that I could ever think of just so I could get my idea out there. Because what makes me happy is when I know that I reach the right person sa message ko and it helped them in any way, shape, or form. Pero may mga tao hindi naman definitely naiinggit kasi wala naman akong, alam mo yun, wala namang kainggit-inggit sa mga ginagawa ko eh. But I feel that they 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 kind of don't want what I'm doing. They kind of don't like what I'm doing. And probably kaya ako nasasabi yun is because they don't appreciate it. Is it safe to say na pag ang isang tao hindi in-appreciate ang ginagawa natin, they're not happy for us? Or hindi yan ang trip ko eh. Lahat tayo, hmm, merong king sa loob na humahanga sa isang tao Mhm. at gustong maging kagaya nila. Yeah. Kagaya nung naramdaman mo kay Tita Dote. Yeah. Nung kung, na, kung siya yung pumalit dun sa teacher na absent. At first time mong nakita siya na nandoon, presence pa lang, Mm. medyo proud ka na, wala pang ginagawa. Nung nagsalita, saka mo na-realize na kung galing ng nanay ko pala. Paglaki ko, ganyan ako. So, Aha. lahat ng tao may ganyan. Ako, meron din akong ganyan. Meron akong mga tao hinahanga. So, na-inspire ako. Ngayon, kung halimbawang na-inspire ka dun sa tao na ng budol, may mag-isip-isip ka kung anong klaseng audience ka. Magre-reflect yan sa takbo ng buhay mo, tapos magtatanong ka, bakit hanggang ngayon hindi ka pa umaasenso? Yeah. And I think you cannot compare your happiness to other people talaga. You should not. It's so difficult for people nowadays who's highly opinionated. Alam mo tol, if there's anything that social media did was to give everyone the right to make an opinion about something. Even though it's absurd. Alam mo yun, Oo. para bang, hello, pinakikinggan mo ba yung sarili mo? Di ba? Parang obvious na mali. But again, no opinion is right or wrong. Kaya nga opinion eh.
open yun. So, open yun. The problem with opinion, it becomes the truth pag maraming nagsasabi. And now the narrative of itong bagay na to ang makakapagpasaya sa inyo base sa aking opinion now becomes parang yun na yung basehan ng iba na pwede ko palang ikasaya yun kahit mali. What if that source of happiness na akala mong hinahabol mo at nung narating mo na, ito lang pala. Parang hindi ito yung happiness na hinahanap ko. Is that possible that the happiness that you've been longing for and you work for and you strive for nung marating mo na you have all of these riches, you have all of these money, you have all you're famous, and then you said, this is not what I wanted. Is that possible? Most probably, yung ideology Uh-huh. is about 30% correct, Okay. 70% no. Oh, explain. Kasi pag akala mo, meron kang, nag-set ka ng goal, Uh-huh. naabot mo, Ah. pagdating mo doon, sabi mo, hindi pala to, hindi Yeah. masaya. Mm-hmm. You have the ideal kind of thinking na Mm. gusto mong ma-achieve. Mm. Pagdating mo, hindi pala yun. So, the idea, yung nasa isip mo is 30% correct. Narating mo naman. Hindi ka lang talaga truly happy. Mayroon kasing redirection parate. Mm. Hindi lahat ng narinig na to, maraming beses mo na narinig to. Hindi lahat ng gusto mo, makukuha mo. Ay, ibibigay lang sa'yo yung kailangan mo lang. Yung iba, hindi mo kailangan. And kailangan din, ang importante, maging masaya ka sa Mm-hmm. naibigay sa'yo kahit hindi ka naging masaya. Pinatikim lang sa'yo, pinakita lang sa'yo ang posibilidad ng pwede mong gawin. Mm. Ngayon, kung hindi ka talaga nag-iisip at hindi ka ikaw yung tao na, okay, next, hindi mo man lang siya pinag-isipan o hindi ka man lang nag-reflect Mm. na achievable pala yung mga naisip mo before. Meron kang bagay na gusto, na-achieve mo ngayon. Naging masaya ka. But just like what we said, momentary, temporary. Natapos na Tol, ngayon. Nag-die down na. May gugustuhin ka na naman panibago. Which is, hindi ka na magiging masaya if you achieve the same as what you have achieved. So you want more. And sometimes the more we want, the more we face all of these things na tama ka, when you aspire for happiness, hindi naman sa'yo agad, hindi ka bibigyan ng clown. Hindi ganun eh. Hindi ganun. tinuturuan ka Yeah. kung paano maging masaya. On how to be happy with what you Kaya, achieve. binibigyan ka ng kalungkutan, ng paghihirap, para alam mo ang kung ano talaga ang tunay na kasiyahan. Hindi mo yan ma-achieve kung hindi ka nakaranas na nahirapan o nalungkot. Yung sinasabi mo na momentary na saya, Mhm. gusto ko siyang i-frame ng ganito, tol. Kung ang momentary na saya, kaya kong i-regalo sa isang tao,
ireregalo ko na lang siya kaysa i-keep ko yung pagre-regalo ko sa kanya nung kasiyahan na yon. Parang three times ang magiging kasiyahan sa akin. Kasi ako ang nagbigay sa kanya na masaya siya. Isipin mo na lang, kung halimbawang nasa kabilang kalye siya at nasa kabilang kalye ako yung tao nagbigay ng saya sa kanya. At di niya ako nakalimutan. Hindi ko na kailangan magsabi. Basta magkasalubong lang kaming ganyan. Isang kaway lang. Alam niya na mas napasaya ko siya para sa akin. Na-fulfill ko yung purpose na yon. Kung magagawa ko yon sa maraming tao, yung sudden lang na yon, ireregalo ko na lang yan, tol. Sa kung ilang tao makakasalubong ko, sino makakasama ko. Yes, total naman, life is short eh. Yung saya short din, nireregalo ko na lang yun, tol. Now it makes me think. Now it makes me think. Hindi kaya ang ginagawa ng mga tao sa social media when they post their achievement, whatever it is they're just simply trying to make other people happy. No, Innocently. Hindi kaya? no. There's really the intention behind it. There's always an intention behind it. Mas maraming tao ang makasarili. Iisip lang nila yung sarili nila. Hindi pa sila tunay na masaya. Magpasalamat ka kung ano meron. Yeah, I agree. I agree. Right? The best you can do is enjoy. Nabigyan ka ng ganyan, hindi yan masama. Enjoy mo. Don't need to post it on social media. No? Kung gusto mo, send mo dun sa mga friends mo, na close mo, or sa family mo, sa ang tao na pinaka magiging masaya na na-achieve mo yan is kung buhay pa ang mga magulang mo, number one yan. May chance ka na ipakita sa kanila yung achievement mo. Kahit araw-arawin mo. Ang totoo, hindi lahat ng tao natutuwa sa mga pinopost mo. Pero hindi naman ibig sabihin na huwag ka na mag-post. Yeah. Okay pa rin. Lagyan mo lang ng intention. It's like Hindi, saying, it's like saying, your happiness can be other people's misery, right? You know, your happiness can be other people's misery because you're doing so well in life, so good in life. Somebody else is not. You're so happy. How would they feel about it? Mas lalo silang madadown sa sarili nila eh. Right? But hey, you're right. You're right. This is, lumalagay ako dun sa mga tao na nag-review ha. yeah, same here. Hindi dun sa nagpo-post. Yung mga sinasabi ko is yung, bakit ko nasasabi na gano'n? Ako mismo na-feel ko yan before, tol. Kaya na-realize ko lang na mali. Nagkukumpara What ako. explain mo tol, ano yung naramdaman mo? A post that made you feel sad about yourself or you being so happy and eventually other people feels bad about themselves? Kung Or nasan both? ka man ngayon, kung, na, kung nasan ka man ngayon, may mga tao na nag-isip niya na sana nangyari sa kanya yan. Yes. Ako yun. Ako I yung guess tao na yun. same here tol, same here. Meron din ako nakita na sana nangyari sa akin yan. Sana ako na lang yan. Nandun, may naiinggit ako. Sana ako din. Mhm. Ako na lang. But to think na kaibigan ko rin yon, may pinagsamahan kami, mabuting tao siya. Ang intention niya ng pagpo-post niya, malabo para sa akin. Pero ang sinasabi ko dito is yung nararamdaman ko. Na
dapat nga nag-grow ka sa social media as a viewer. Hindi, babalik ako sa unang sinabi ko, hindi lahat ng nakikita mo, hindi lahat ng naiisip mo, totoo. 30%, maaaring tama. 70%, it's not. Matutuwa ka lang sa mga tao na tunay mong mga naging kaibigan or pinsan mo nung since magkakasama kayo nung bata pa. Tapos siya yung naka-achieve ng mga sa buhay. Mas nakakatuwa kaysa sa mga tao na naging kaibigan mo, nagkahiwa-hiwalay kayo, um, konting nagkasama kayo ng mga ilang beses, tapos nakaka-achieve na siya, ikaw hindi. Kakaroon ka na ng comparison, ayan na naman ikaw, nagkukumpara ka na naman ng apple sa bananas, which is hindi mo dapat ginagawa. Huwag mo isipin na hanggang dito na lang ako or wala pa akong nagagawa. Baka nakakalimutan mo lang na mag-introspect. Marami kang nagawa, marami kang napasayang mga tao. Ikaw na lang ang nag-decide sa sarili mo na wala kang napuntahan, kaka kaka-compare mo dyan sa kung sino-sino nakikita mo sa social media. Ang number one, i-advise ko sa'yo, huwag mong kakalimutan that social media is not your life. Kung ikaw magso-social media, bigyan mo ng oras ang social media at bigyan mo ng oras ang totoong buhay. Dedicate a time for everything in your life. Compartmentalize. Kumbaga. I use I use the internet as an entertainment. I don't use it to control my life. I don't allow it to make me feel less or indifferent if people does not like what I post. Walang mag-like, tol. I mean, my purpose is not to be liked. I have a family, I have a friend who likes me. At least that's what I would like to believe. Diba? So for a total stranger, for somebody else to like me, it's thank you. Does it make me happy? It makes me feel appreciated. But the mere fact that I was able to do what I wanted to do without really anybody else telling me na don't do that, it's already liberating. It's already, I could say, masaya na ako dito. And pag nagkaroon na lang ng likers, people who appreciate, then a different level. But you're right. I'll do it again. That's why be careful. Make sure you dedicate yourself and your time accordingly. Compartmentalize. Yan ang mga advice ko to. Give enough time for social media. Give enough time to your real life. Give enough time to your social friends. Give enough time to your real friends. If you're trying to relate to other people, make sure that you relate with the people that is within your circle. That is what I would probably advise. It's a generational gap, and their generation is really different. Their way of being happy is different compared to our way of being happy is different. I respect both. We should. They'll find a way. They will definitely find their way para i-demonstrate nila kung anong ibig sabihin ng pagiging masaya. First of all, sa sarili nila. Mm-hmm. Secondly, kaya nila to. Sila din ang susunod na mag-shape sa susunod sa kanila. I trust them with this. I don't want to leave this place na wala akong sinabi. That's why I told
I think out loud. Very nice. Ako, tol, paano ba talaga magiging masaya? Tama ka at naniniwala ako na kailangan nating umpisahan sa sarili natin. And you're right with what you said earlier. It all begins with the attitude of gratitude. Magpasalamat tayo sa mga bagay na meron tayo, maliit o malaki. Pero wag kang makontento. Hindi porket masaya ang isang bagay, lasting yan. Remember, happiness, sometimes, it's not most of the times, it's really temporary. It's a spur of the moment. And once it's gone, you cannot call it happiness anymore. So kung ang talagang hanap natin, katol, katok, ay kasiyahan, we have to look into our intentions. Ano ba talaga ang dahilan kung ba't mo ginagawa ang mga bagay na yan? Is it to make other people happy? Or is it to make you happy at the expense of others? Maaring ang bagay na ikasasaya natin, nakikita natin sa iba. Pero, maaari rin na ang totoong ikinasasaya natin e pag nakakapagpasaya po tayo ng iba. We are simply thinking out loud. And maraming salamat po sa pakikinig ninyo at panonood ninyo sa amin. We invite you to join us on our next episode. Ako po si King Portik. Ako naman si Drew. Para maiba lang yung exit natin, pwedeng pagkatapos mong i-address, tayo na tayo, tas alis na tayo. I like that. But Sige, sige. hindi ko Ready na papakita ako. yung lower body ko. Sige, sige. Tol, Kahit i-flip gumanong ka lang, ko. gumigid ka lang, gano'n. Ha? Gigilid ako. Sige ha. Sige, sige. Okay. Okay. Go. So, para po sa mga nanonood, maraming salamat sa inyong oras ngayong araw na ito. Ako po si King. Ako po si Drew. And this has been Tall Talks. Think out loud. Bye. Bye!